Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. And defend us from every evil. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Kagalangin sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa hapag ng Panginoon, o bayan ngayon'y nagsitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob, ayon sa sinabi ng Panginoon, at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon, pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob, at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ng Panginoon, at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang pinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na mapapakinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko. Lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y maghigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayoy papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan
ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak masuwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanabugho nila ako nang sambahin nila, yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibuguhin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tatayo po ang lahat. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 17 linggo sa karaniwang panahon at sa magkakasunod na linggo, marami tayong narinig na paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Kadalasan sa mga talinghaga, ito ay mga ordinaryo o mga pangkaraniwang nagagamit o ginagamit ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo tigit yung mga ordinaryong mamamayan. Ang mga ordinaryong mamamayan, itinuturing silang hindi matatalino. Kasi nga, hindi yung pag-aaral noon ay para lamang sa iilan. So hindi lahat ng tao ay nakakabasa, hindi lahat ng tao ay maalam sa kautusan. So kung ano lang yung naririnig nila kapag sila ay pumupunta sa mga templo, kung ano lang yung mga itinuturo ng mga saserdote, ng mga pariseyo, tinatandaan lang nila ito.
Kaya marami sa kanila ay sabihin na nating inosente. Kaya kapag sinabi ng mga Pariseo, bawal yan, nang hindi talaga lubusang naipauunawa kung bakit. Kaya si Jesus ay gumagamit ng mga talinghaga para mas maintindihan naman ng mga nasa, ano ba, ang term kasi natin ngayon, mga nasa laylayan. No? Kasi nga, kung gagamitan ito ng, sabihin natin, theology, philosophy, baka hindi maintindihan. Yun nga lang din, kabaliktaran. Sa mga Pariseo, sa mga iskriba, hindi nila maintindihan ang talinghaga. Kasi nga, para sa kanila, medyo mataas ang kanilang standard. Kaya ito ang ginagamit ni Jesus. Kaya sabi, di ba, dito mga nakalipas na araw, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig o makauunawa. Kaya sa atin, sa atin din dito, mas maging bukas nawa tayo sa pakikinig. At sikapin natin na unawain kung ano ang ipinapaliwanag ni Jesus. Na sa pang-araw-araw, ngayon naman, kapag may nakita kayo sa mga nagluluto, pag may nakita kayong harina, libadura, maaalala ninyo yung salita ng Diyos. Paano mauunawaan ang salita ng Diyos? Ano ba? Ngayon, ang sinasabi natin, meron na tayong artificial intelligence, nandiyan na yan. Pero paano natin mauunawaan ito yung mga AI na ito na mas maintindihan ang salita ng Diyos? Malinaw po ba? Okay. Kaya ngayon, muli, gumamit si Jesus ang talinghaga ng binhi at libadura para ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. So paano ba ang paghahari ng Diyos? So ito ay isang, hindi lang basta lugar, kundi ito ay isang karanasan. Sabihin nyo nga, karanasan. So ngayon ba, halimbawa, anong karanasan mo ngayon? Anong nararanasan mo ngayon? Nararanasan mo ba ang langit? Nasasabi nyo ba, kailan nyo ba huling nasabing, wow, para akong nasa langit? Kailan? Madalas, impyerno ang nararanasan natin. Di ba? Sige, tinan nyo nga. Madalas, di ba? Parang impyerno ang bahay na ito. Ganun lagi. Parang impyerno ang buhay na ito. Di ba? Kadalasan, parang impyerno ang nararanasan natin. Ang gustong iparanas sa atin, langit, ang paghahari ng Diyos. Pag sinabing paghahari ng Diyos, mayroong pagmamahalan, may kapayapaan, may kasaganaan. Ito yung langit. So, hindi ba natin ito nararanasan? Di wag na tayong mabuhay pala kung hindi naman natin nararanasan. Pero bakit, ang tanong din, bakit di natin nararanasan? Baka kasi masyado tayong big time mag-isip. Kaya nga ang sabi, di ba? Katulad lang ito ng binhi. Katulad lang ito ng libadura. Konti lang ilalagay mo, konti lang. Maliit lang ang kailangan mong i-invest. Pero itong mga maliliit na ito, na kadalasan nating dinidisregard o binabaliwala, ito yung mga nagdadala sa atin sa hell experience. Pero kung susubukan natin ulit gawin ang mga maliliit na bagay, malamang sa malamang, maranasan talaga natin ang langit dito pa lang sa lupa. Sa loob pa lang ng tana, ano ba yung maliliit na bagay na dapat nandiyan dyan, pero inaalis natin? Ano yung maliliit na bagay sa tingin ninyo? Ang tamo nyo, hindi nyo na alam, no? Kasi ang kailangan natin, big time kotse, gadget, laptop. Pero yung mga, di ba yung simple words, simple act
of kindness, charity. Di ba yung simpleng, may mga kabataan ba dito? Yan. Di ba kapag nakita at nag-volunteer kayo na maghugas ng plato pagkatapos kumain, di ba nasasabi ng mga magulang, wow, ang bait naman. Pero kapag tumayo lang kayo at hindi kayo na tumulong sa pagluluto o pag-uhugas, o di ba, talak na ng talak at impyerno na ang buong bahay sa kaingayan. Yung mga simple gesture, yung maliliit na bagay na magsasabi ka lang ng I love you sa asawa mo na hindi mo na ginagamit o ginagawa, kaya nagiging hell experience. Pero kung hindi mo ipagdadamot yung maliliit na bagay na yan, di ba mas maaliwalas ang inyong pagsasama? Yung bago matulog o kaya paggising, di ba yung ngingiti ka lang sa asawa mo, ngumiti ka muna bago mo naman bungangaan. Ngumiti ka muna, mag-I love you ka muna bago mo bungangaan ng kung ano-ano. Di ba? Umpisa pa lang, pagdilat pa lang na mata, ano na ipaparanas mo? Langit o impyerno? O kaya, paglabas ng bahay, dala-dala yung init ng ulo, di damay-damay na tayo. Tapos magsiserve ka pa, pupunta ka pa ng simbahan, dadalin mo dito yung hell experience. Pero nandito ang Diyos, naririto si Kristo para muling ibigay yung mga salita na dapat nating marinig. Para nang sa ganon, kung anumang pangit na karanasan, matabunan sana yon at mapalitan nitong mga salita na nagbibigay ng ginhawa. Pero sa atin nga, yung tanong nga, pwede rin, ano ang madalas mong ipinaparanas sa kasama mo, katrabaho mo, kasama mo sa simbahan, anong madalas mong ipinaparanas? Kapag nagsasalita ka ba, ano ang nararanasan? Langit o impyerno? Sana nga, langit. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ang ating itutugon, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pansandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya-nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan
ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasan sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Muling at tanggapin ang alay na ito, ang abiyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat iniibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa taas, Hosana, Hosana sa taas. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa taas. Hosana, Hosana sa taas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasaan
Aming kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. San Jose, Thank you.